Okay, maraming salamat po sa pagkakataon po ito na muli po tayo ay makapag-live po sa uh, dako po ito. Salamat po sa buhay po na ginagamit po ng ating Panginoon, ang Narcis Family. Bugat po na ito. At bago po tayo mag-umpisa mga kapatid kay Kristo, nais po muna na tayo po ay dudulog sa ating Panginoon. Pinakamainam po na ating pong dasalin ang panalangin po na itinuro ng ating Panginoon sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkasala sa atin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91. Siyang naghangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang ibitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang pagluso pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunuot iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarorosahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abutin ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguhin niya ang maraming anghel, silang susubayhan. Kahit sanda ko ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay ang mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ating ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilala. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat usa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantahin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at palikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon po ito na muli binigyan niyo po ng oras ang iyong abang lingkod na makapagpahayag po ng iyong mga salita, at nawa sa munting panahon na igugugol po ng iyong abang lingkod sa paglalay po na ito ay
Samahan niyo po ako, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng katalinuhan, kagalingan, at tapang, Panginoon, para may paliwanag kung maigi ang mga salita. At kung ano man po, sino man po ang abutan ng paglalay po na ito, Panginoon, naniniwala din po ako na kaya niyo pong abutin at kaya niyo po, Panginoon, na ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Pagpalain na rin po, Panginoon, ang lugar po na ito. Pagpalain ang buhay po ng iyong mga ginagamit sa katauhan po ng aming kapatid, Sister Mary Ann, na naging po ang kanyang nanay, kanilang mga angkan, Panginoon. Pagpalain na rin po, Panginoon, yung mga salita, na nawa ang yung mga salita, O Diyos, ay tumimo po sa puso ng bawat makikinig, bawat manunood sa live po na ito, Panginoon. Kayo po ang mahalang kilos sa amin sa sandali ito, Panginoon. At ito po yung aming samad dalangin sa pangalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon kahit po nanonood po tayo ngayon, no, ng video pong ito. Hayaan po natin na makapagbigay pa rin po tayo ng papuri, palakpak. Paano ako makapagpalakpak, brother, na hawak ko naman ng cellphone? Pwede mo naman po nating saglit na panandaliang ipatong ang cellphone po natin na kung saan dito po tayo ngayon nanonood, no? So, ang gusto ko pong ibahagi po sa inyo, mga kapatid, sa linggo pong ito, gusto kong ibahagi yung Sunday Gospel po natin sa linggo pong ito. At mula po sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang kabanatay 17, at ang talata ay 11 hanggang 19. Sumainyo ang Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitungin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, habag po kayo sa amin." Nang makita sila, ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Mga kapatid, mga kapwalingkod sa ating Panginoon, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, papuri po para sa ating Panginoon at binigyan po tayo ng pagkakataon, no, na tayo ay makapaglingkod sa pamamagitan po ng paglalay po na ito. Once again, sa lahat po ng mga viewers, sa lahat po ng mga nanonood, magandang hapon, gabi, araw po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. At sa sandaling ito, nabigyan po tayo ng pagkakataon na ipaliwanag po ang Ebanghelyo na kung saan dito po ay sinalaysay o tinutukoy about po sa 10 kitungin. Ika nga na ang 10 kitungin ay pinagaling po ng ating Panginoon. At doon po, mga kapatid kay Kristo, sa paglalakbay po ng ating Panginoong Jesus, hindi man po doon sinabi malamang
sa mga may ketong sa panahon iyan ay nabalitaan nila, mga naririnig nila na ang ating Panginoon ay nagpapagaling, no? Nagpapagaling, maaaring ang mga pilay ay nakakalakad, mga bulag nakakakita, lahat ng mga may karamdaman ay gumagaling. So, ang ketongin kasi, bakit ko nasabing napakinggan lang nila, hindi nila nabalitaan kung saan napagaling din mga kapatid kay Kristo, ay inilalayo po ang mga may keto. Kumbaga sila ay sinumpa. Kasi ang ketong po kasi nung kapanahunan ay nakakahawa. Kaya andun, inilalayo. Mga siguro 50 meters, mga ganun po ang layo. Kaya hindi sila pwedeng makalapit sa mga taong walang ketong. So malamang nabalitaan po nila. Kaya nung mapapakinggan na nila na dadaan po ang ating Panginoon, doon po nagsigawan po, sabi po sa ating binasa, ay nagsigawan po ang mga 10 may keto. Sabi po doon, ayon sa ating binasa, sa Ebanghelyo ni San Lucas, ay nagsigawan at sabi, Jesus, mahabag po kayo sa amin. Maawa kayo sa amin. Alam nyo, sabi ng ating Panginoong Jesus sa mga may ketong, mga kapatid kay Kristo, no? Humayo kayo at kayo'y pasuri sa mga saserdote, sabi doon, no? At nang sila'y lumalakad na, habang lumalakad sila, andun po na napansin na po ng mga may ketong na gumagaling na po sila. Lumilinis na po ang kanilang balat, no? At ayon sa ating binasa ay nang mapuna ng isa sa mga pinagaling ng ating Panginoong Yesus, sabi doon ay nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa, sabi doon, anitlubot sa paanan ng ating Panginoon at nagbigay ng pasasalamat. At ang taong iyan na isang nagbalik ay isang Samaritano. At sabi ng ating Panginoon, hindi ba 10 ang gumaling? Tama nga naman po. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Kasi isa lang po yung nagbalik na nagpasalamat. Sabi doon, wala pong nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka, umayo ka sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. So mga kapatid, sa kapanahunan pong ito, lalo na nag-aagawan na naman po ng lamig at saka init, tag-ulan, tag-init. So dito ay panahon po ng trangkaso, sakit. Hindi lang po iyon, kung saan man po abutan ng live po na ito, video pong ito na mayroong karamdaman. At hindi lang po para po sa may karamdaman, kundi lahat po tayo na mayroon pong pangangailangan sa ating Panginoon. Kagalingan. At alam ko po, kung tayo po ay may iniindang sakit, gusto po natin yung gagaling. Gusto po natin yung lumakas. Gusto po natin yung bumangon kung nasa banig po tayo ng karamdaman. At alam ko po, tulad po sa mga ketongin na gusto rin nila na sila'y gumaling.
Para mayroon lang pong background ng ketongin, sa panahon po ng ating Panginoong Hesus ay wala pong gamot ang ketong. Pero ngayon, kung sakit ng katawan, mag-alaksan ka lang, magaling ka na. Inuubo ka, anumang gamot ng pangubo, magaling na. Pati nga cancer ngayon, mayroon ng lunas. Pero at that time, wala pong lunas, gamot ang ketong. Kaya ang mga may ketong noon ay nasasabi natin sila ay hopeless. Walang lumalapit sa kanilang pamilya. Kahit man gusto po nila, wala kasi nakakahawa sila. Pero andun yung ginawa po nila na maaari din natin gawin kung tayo man ay nagkaroon na po ng sakit sa sandaling ito. Hindi lang po sakit sa physical, lalo't higit sa sakit po sa spiritual. Yung po na nawang unang-una po sa lahat ay nagbigay po sila ng action. Kumilos po sila. At yung salitang letter A ay yung pong as. Humingi. Humingi po sila ng tulong. Jesus, mahabag po kayo sa amin. Minsan kasi kung meron tayong mga karamdaman, di pa tayo tumatawag. At hayaan po natin ng mga sakit na iyan na meron sa atin ngayon ay ating sabihin sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Pangalawa po ay letter S, ay letter C, ay quote, huli, o yung kinuha, nakuha ang atensyon ng ating Panginoon. Ng ating Panginoong Hesus sa that time, lumalakad, sabi doon, meron siyang pupuntahan. At maliwanag naman po na sabi doon sa paglalakbay ng ating Panginoong Hesus ay patungong Jerusalem. Nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Siguro, kung tayo po yung naglalakbay, lalo na kung andun po yung ating pupuntahan, meron sisigaw dyan, malamang sa malamang, mga maaaring sabihin mo, pans ko lang yan. Pero nakot po nila, nahuli po nila ang atensyon ng ating Panginoon. At hayaan po natin na magbigay din po tayo ng mga paraan para mahuli din po natin ang atensyon po ng ating Panginoon sa atin. Kung meron man po tayong mga karamdaman, meron man tayong iniinda, hayaan po natin na kahit sa kunting kilos lang, kunting panahon na bigay ng ating Panginoon sa atin ay mahuli man lang natin yung atensyon. At nandun, kung nahuli po natin ang atensyon ng ating Panginoon, wala pong imposible na sa Kanyang gagawin sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. At panguli po, para mabuo po natin yung salitang act, ay letter
safety. Hindi po nawala kailanman sa kagalingan ang pagtitiwala, trust, pagtitiwala po natin sa ating Panginoon. Bagamat siguro nga nabalitaan lang nila, napapakinggan lang nila na ang Jesus na sinasamba, na ang Jesus na Panginoon ay nagpagaling, andun po yung tiwala nila. Kasi pwede silang palayuin eh. Pwede silang lumayo ka kasi may sakit ka. Pero hindi. Andun pa rin, sumigaw pa rin sila at nagkaroon sila ng tiwala ng ating Panginoon, sa ating Panginoon. At yun naman po yung buod na sinabi ko dito sa ating binasa na pinagaling ka ayon sa iyong pananalig. Nang pananalig po natin minsan mga kapatid kay Kristo, ay yun po yung nagbibigay din po ng kapangyarihan para ang gusto natin makuha sa ating Panginoon na Diyos na hindi man po natin nakikita rin ay pinanaligan natin, pinaniniwalaan natin, nakikilos mga kapatid kay Kristo. At yun ay mangyayari sa ating buhay. So, ask, tumawag, humingi, then seek, hope, huliin ang atensyon ng ating Panginoon, and letter T ay yung pong trust, magtiwala po sa ating Panginoon. At hindi lang po yun nagtatapos, kundi hanggang sa kagalingan lamang, makukuha lamang po sa kagalingan about po sa physical, at punta naman po tayo sa spiritual na ito ay natamo po ng nagbalik. 10 po ang di ba 10 ang pinagaling, sabi po ng ating Panginoon, at isa ang nagbalik. At doon po yung physical din po sa kanya na napagaling mga kapatid kay Kristo. Bakit magaling ang kanyang spiritual? Kasi bumalik siya. Bumalik, nagpuri, nagpatira pa. At hindi lang po hanggang doon, nagpasalamat. Ang sarap po kasi yung taong bigyan, yung maramdaman mo na marunong magpasalamat. Kung binigyan mo at nandun yung pasasalamat niya, next time o susunod na panahon, mabibigyan mo na naman uli siya. Pero kung ang taong hindi marunong magpasalamat, kung binigyan mo, maaaring magsawa ka. Hindi ko naman po sinasabing magsawa po ang ating Panginoon, pero ang gusto niya lang sa atin din, kung ano man po ang ating natamo, hindi lang po hanggang sa gagaling po tayo sa mga sakit sa physical po natin, kundi kailangan din po nating magbalik, magpasalamat para mas lalong gagaling, lubusang gagaling ang hindi lang physical kundi pati rin po ang ating spiritual. At hindi lang po spiritual, pati rin po ang kanilang emotion, ang kanilang nararamdaman. Ang kanila kasi nararamdaman ng mga may katungin, mga kapatid kay Kristo, ay self-pity. Yung bang parang sinasabi nila walang nagmamahal sa kanila. Kasi ika nga, ang may ketong nilalagay sa isang lugar na lahat sila ay may ketong doon at wala. Ang layo po kasi ng mga kamag-anak nila, kung siguro kung papasyalan, medyo malayo-layo kasi yung 50 meters. Mga ganun po kalayo. Wala na po silang kapag-asa. Pero sa awat habang ng ating Panginoon ay nandun po, gumaling din pati kanilang emotion. So
So, nawa sa Ebanghelyo po na ating binasa ay nagbigay po sa atin ng encouragement para magpatuloy po sa pagtitiwala sa ating Panginoon, sa paghingi sa ating Panginoon, at sa higit sa lahat yung pagkuha natin ng atensyon ng Panginoon sa atin. At hindi lang hanggang sa physical na tayo ay gagaling, kundi pati nawa ang ating spiritual at ating emotion. Patuloy po tayong manalangin, mga kapatid, kay Kristo. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa takbo kong ito. Salamat sa iyong mga salita na inyo pong ibinigay sa amin at saan man po abutan ng video pong ito, Panginoon, na kung sila man po ay mayroon pong mga hinihintang sakit. Narito po kami, Panginoon, na nagtitiwala sa inyong pong kakayahan. At sumisigaw po ang aming puso, sumisigaw po ang aming kaluluwa na hindi po namin kaya ang mga bagay-bagay na ito. Bagkus alam po namin, Panginoon, na kaya niyo po ang magpagaling sa lahat ng uri ng mga karamdaman. Yahweh El Shaddai, abutin niyo nawa ang lahat po ng aming mga kapatid na nanonood po sa video ko ito, na sila po iyong hukumin, pagalingin sa lahat ng uri ng kanilang mga karamdaman mula ulo hanggang sa kanilang talampakan. At hayaan niyo po, Panginoon, na may tanim po sa kaibuturan ng aming puso, sa lahat po ng mga pagpapala, sa lahat po ng aming matatamo na kagalingan, Panginoon, ay naway manabik po kaming magbalik loob, magbigay ng pasasalamat, Panginoon, sa inyong ginawa sa aming buhay. Pagpalain niyo na po, Panginoon, ang buhay po ito, pagpalain ng internet, pagpalain po, Panginoon, ang buhay po ng iyong mga ginagamit para may hayag po ang iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain po ang Garces family, Aviva family, at hayaan niyo po, Panginoon, na lagi niyo po nawang kaming gabayan, ingatan sa limang klase na pagpapakan ng aming buhay. Pagpalain niyo na rin po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw po, Panginoon. Pagpalain na po, Diyos, ang lahat po ng mga nanonood po sa video po nito, Panginoon. And once again, maraming salamat po, Yahweh Shaddai. At ito po ay aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama